all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Praise be to God. Po, sumandali po tayong manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Heavenly Father. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Lord, you are good all the time, and all the time you are good, Panginoon. Lord, dakila ka, tapat ka, sapat ka, Panginoon. Lord, this time aawit at magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Lord, maibigay namin yung the best na papuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, and sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba, and everybody will say, Thank you, Jesus. God is good, and all the time. Amen. Come on, let's clap your hands and shout, thank you, Jesus. Whoa, 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 whoa. Come on, isa pa. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Go on, say it loud. You are good. You are good and your mercy endureth forever. Come on, say church. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation. Go on, church. Say. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, church. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, let's declare. You are good. Come on, church, if you believe that God is good, let's testify how good our God is. We'll sing. 'Cause you are good all the time, all the time. You are good, 'cause you are good all the time, all the time. You are good, 'cause you are good all the time, all the time. Come on, let's testify. You are good all the time, and all the time.
You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on, shout it loud. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka. O Diyos Ama. O purihin ka. Purihin ka. Come on, church. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos Ama. Minsan pa ating awitin. Sino po dito naniniwala na mabuti at dakila ang ating Diyos? Amen. Come on, let's sing the song. Let's declare how good our God is. Amen. Come on, minsan pa. All the time, you are good, you are good. All the time, you are Good. 'cause you are good. All the time, you are good. 'Cause you are good. All the time, you are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on! People from every nation and tongue, from generation. Come on, let's clap our hands. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. 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 Come on, let's declare. You are good. Thank you, Jesus. You are good, God. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Lord, salamat po sa nag-uumapaw na presensya mo ngayong gabi na to, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay niaalay namin sa iyo. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. And Lord, right now, just want to adore you, Lord God. Just want to acknowledge your presence sa oras na to, Panginoon. Come on, kapatid. Pasalamatan mo ang Panginoon. Come on. Come on. Open your mouth and just thank the Lord. Ooh.
just thank the Lord. Sing praises to Him. Oh God, just adore Him tonight. Lord, we want more, more of you, Jesus. Oh God, you've been so good, Lord. Lord, marami nang nangyari. Marami nang nagdaan. And we are here tonight, Lord God, standing in front of you. Nagpapakababa po kami sa iyong harapan at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan na kailanman ay hindi ka nagbago. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmaliw, Panginoon. And Lord, ito pong aming pagsamba at papuri sa iyo. Ay isang pag-aalay namin sa iyo. Pagbabalik ng pasasalamat sa iyo. And Lord, salamat. We're still here. Malaya na nagpupuri. Malaya na nagtataas ng kamay. Malaya na binabanggit ang dakila mong pangalan. Ang dakila mong pangalan, Jesus. Oh, Jesus. How great is your name, God. Come on, just adore Him. Huwag kang limitahan ng katabi mo. Huwag kang limitahan ng oras. Just enjoy the presence of the Lord. Come on, just thank the Lord. Maaari kang magtaas ng kamay. Malaya kang lumuhod. Just adore Him. Oh God. Oh Jesus. You, Jesus. I call you faithful for the promises you've kept in every way you've met. Lord, I'm so grateful you were with step, and I never will forget when I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. Call you Savior. I call you Savior.
been so good, Lord. Been so good, Lord. Oh God. Thank you, Jesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. For your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just want to thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay, and I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. And I just want, 'cause you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, oh so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Good God. Oh, we adore you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Been so good, God. Your goodness is running after us, Lord. Oh, God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, surrender now, give you everything. As your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. As your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now, I give you everything. As your goodness is running after, it's running after your goodness, Lord. Running after me. As your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful.
sing of the goodness. Come on, make it a prayer. Say it to God, Lord, all my life. All my life you have been For all my life you have been so, so good. In every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God all my life, Lord. All my life you have been Come on, make it a prayer. Say it to God. Oh God, you've been so good. Yes, Lord. every breath that I am Oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Come on, church, can we lift our hands to God right now? Sabihin mo to sa Panginoon. Ah, Lord, kay buti mo. Oh, I will sing of the goodness of God. More for the very last time. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, Lord, we will sing your goodness, Lord God. Come on, sabihin mo na mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos. Come on, sabihin ng mga labi mo kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang Panginoong Diyos natin. Come on, church. Say thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, this is all our prayer and our worship to you, God. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody will say amen and amen. Sige po, manatili po tayong, tabi po tayo ulit. Amen. Pakibati nyo naman po muna yung katabi nyo ng magandang gabi. Amen. Yan nyo po. Amen. Alright. Sino po dito excited na ngayong gabi na to? Amen. Palapakan nga po natin sa Lord. Amen. And before we take our seats, basahin po natin yung ating main text this evening. Samahan nyo po ako, basahin natin to. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi nyo po, give thanks. Sabi nyo nga po, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sige po, pikit po tayo. Let's bow down our heads and let's close our eyes. Pwede po ba pasalamatan mo si Lord sa oras na to? Hallelujah, Lord God. Lord, we thank you. Salamat po sa oras na to, Panginoon Lord. Dinako mo po kami sa lugar na to, Lord, not by accident, but Lord, we believe
that this word is for us this evening, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na ikaw po yung magbukas ng puso po ng bawat isa ngayong gabi po na to, Panginoon. Lord, even yung mga kapamilya namin, kasama namin, mga kapatid namin, Panginoon, sa online, Lord, we pray, Lord God, kung paano ka po kumilos ngayong gabi, paano ka kikilos pa, Panginoon, sa buong gabi na to, Panginoon, samahan niyo po kami at samahan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, give us a teachable heart this time. Give us wisdom and knowledge, Lord God. Lord, kung may kailangan kang ayusin, itama sa aming puso. At kasabay po nun, Panginoon, i-comfort po kami ng salita mo ngayong gabi na to, Panginoon. But Lord, more than that, baguhin po kami ng salita mo. Holy Spirit, Lord, we are asking, allowing you, Lord God, to move mightily, Lord God, sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Lord, we need you and we want more of you, Lord God. Maging sa mga online, Panginoon, nasa online, Lord, kumilos ka rin po sa kanila, Panginoon. Lord, you are not limited by anything, but you are powerful, Lord God, omnipresence. Lord, salamat po, Panginoon. Give us joyful heart, Lord God, excited spirit, Lord, as we tackle, as we partake this word, Lord God, as family, as church. Salamat po, Panginoon. Lord, we declare, we claim blessings from you, Lord God, as we hear your word. Salamat po, Panginoon. Increase our faith today, Lord God. Salamat po sa pangalan namin, Panginoon Jesus, and everybody said, Amen and Amen. Sige po, palapakan natin sa Lord, yung pinakamalakas. Amen. Sige po, umakakaupo na po tayo. Amen. Sino po dito, masaya ka ngayong gabi? Amen. Palapakan mo nga po si Lord this time. Amen. So, is God good? Is God good? Amen. Alright, ulitin po natin. Is God good? Amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Sige po, sabihin nyo sa Kanya. Yan, yung may ngiti naman, tsaka may lambing ng konti. Salamat sa buhay mo. Alright, praise God. So dahil po August na, sino dito, let's settle down. Amen. So nakamove on na tayo sa July. Tama po ba ako? Sino dito, nakamove on na? Dami nangyari ng July. Tama po ba ako? Oh, dami nangyari. Tinan mo kayang katabi mo, dito pa rin siya. Amen, praise God. Amen. So dahil po August na, welcome po sa ating new series this month entitled Cultivate. Sabi nyo nga po, Cultivate. Lakasan po natin, Cultivate. Amen. So pag sinabi po natin cultivate, siguro pag titingnan natin, ay, nung nakaraan pa lang series natin is all about, ano po yung series natin nung nakaraan? Sowing and reaping. Tama po ba ako? So ngayon, pag-usapan naman natin is cultivate. Okay, so sino po dito nakita na ng magsasaka or nagtatanim ka? Amen? Dito na lang po yata ako harap sa kanila. Hindi, joke lang po. Okay, so kailangan ko po ng participation nyo ngayong gabi. Amen? So sa agricultural process po, pag sinabi natin cultivation, refers to the act of preparing the soil and tending the crops to optimize the plant growth and maximize yield. So ibig sabihin, importante pala sa proseso ng isang magsasaka. Importante pala sa isang magsasaka yung proseso or yung process of cultivation. Kasi hinahanda niya yung lupa and at the same time, hinahanda niya yung buong taniman niya para pag tinanim niya yung seed, binaon niya yung seed, ano mangyayari? Mamamaximize yung gagawin niya at may kita niya yung bunga ng ginawa niya. Amen? So ito palang cultivate na to or cultivation, it bridges the gap between planting a seed and harvesting the crop. Parang ganito para mas maintindihan po natin. Pag hindi po natin nagawa ng maayos yung cultivation. Kasi yung cultivation, hindi lang naman siya sa umpisa eh. But along the way, habang binabantay ng magsasaka, yung what? Yung halimbawa, yung palay, yung bukid niya, binabalik-balikan niya. Tama po ba ako? Binabalik-balikan niya yun. So, ibig sabihin, parte yun ng process ng cultivation niya doon. So, pag hindi natin na-grasp, hindi natin nakuha itong cultivation na to, ganito yung mangyayari. Mababaliwala yung tinanim mo at hindi mo mapapakinabangan yung aanihin mo. Bakit? Hindi naayos yung cultivation. Let me repeat that. Mababaliwala yung tinanim mo at hindi mo mapapakinabangan yung aanihin mo. Sabi po ni Ziglar, sabi niya po, gratitude is the healthiest of all human emotions. Tinan mo kayang katabi mo, masaya na ba yan? Masaya ba yan? Amen? Pero sabi niya, teka lang, hindi pala masaya, hindi pala happy or anything. Pero sabi ni Sig, the gratitude is the healthiest of all human emotions. Sabihin mo nga sa katabi mo ulit, thank you. Hello? Kasi pag narinig po natin yung word na thank you or gratitude, iba yung impact sa atin. Ako po, naranasan ko to personally ng mga nakaraang linggo. For me po, hindi ko po alam kung mag-agree rin kayo sa akin. Pero ako, para sa akin, sino po dito nasabihan ka na ng I love you? Sino po dito nasabihan na ng hello? Parang, amen?
Di ba? Di, seriously, sino po dito nakarinig ka na or nasabihan ka na ng word na, a praise na, I love you? Grabe, no? Ano pong dating sana? Oh, joke lang po. Oh, joke lang po, joke, joke lang po kayo naman. Alright? So ito po siya sa akin. Para sa akin, oh, balik na po dito, balik na. Okay. Para po sa akin, kasing kaparehas lang or parang I can equate yung I love you sa thank you. Kasi parang pag narinig po natin yung praise na I love you, ang atake agad sa atin, sweet eh. Tama, pag narinig na, uy, di ba? Parang yun agad yung effect sa atin eh. Pero yung thank you po, sino dito nakatim ka na ng sweet and sour na something? Di ba? Yung thank you po parang ganun eh. Kasi, tawag to. Ano ba kayo? Sweet and sour, parang ganito po siya. Pag narinig mo yung thank you, halimbawa, you did a lot of things the whole day. Pagod na pagod ka. Sometimes ganito po tayo. We want to hear some appreciation sa mga tao or sa tao. Sa isip lang natin, sana sabihan niya naman ako na ano. Kasi ang dami mong ginawa, ang tindi ng effort mo. Tama po ba ako? Sometimes gusto nating matanggap yon more than sa I love you. Gusto natin matanggap yung word na thank you. Tama po ba ako? Pero pag dumating sa'yo yung word na thank you, tapos sasabihan ka, magpa-process siya sa'yo eh. Pag narinig mo yung pumasok sa tenga mo, magpa-process siya. Hindi agad-agad yung atake niya is sweet na parang, uy, hindi. Kasi may pagod ka nga nun eh, tapos biglang, kaya mo lang naman sinasabi kasi nakita mo pagod na. Pero along the way, nagpa-process siya sa loob mo, nakakagaan. Parang napawi lahat ng pagod dahil lang sa isang thank you na yun. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya po, pag-usapan natin ngayong gabi, amen, is give God gratitude. Sabi nyo nga po, give God gratitude. Bakit? Kasi kung galing sa tao yung thank you, iba na yung impact sa atin. Paano kaya pag sinabi natin yun kay Lord? Ako po naniniwala, hindi lang yung nasabihan ng thank you, yung nakatanggap ng thank you yung may effect sa kanya, pero yung nagsabi din. Mamaya pag-uusapan natin maigi, paano yung magiging effect nun. So, 1 Thessalonians says, sabi niya po, 5:18, sabi niya, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ready na po ba kayo na pag-usapan natin to? Paano natin mabibigyan si Lord? Paano tayo makakapagbigay? Or paano yung katabi mo magagawa niyang magbigay lagi ng pasasalamat kay Lord? Amen. Bigyan ko po kayo ng konting background sa Thessalonians. So, nasa second missionary journey si Apostle Paul nung sinulat niya to. So, ibig sabihin, sinend niya lang tong letter na to. So, galing na siya doon sa Thessalonica nung time na yun. Saglit lang. Tapos nag-share siya ng gospel, saglit lang. Tumanggap yung mga tao doon. But hindi naman lahat tatanggap eh. Tama? So, ibig sabihin, may pagkakataon doon na may mga mob or something na parang inaway siya. For short, inaway siya. So, ang ginawa ni Apostle Paul, dahil mas matindi yung, kasi konti pa lang, kakasimula niya pa lang doon. So, anong nangyari? Umalis siya. Pumunta na siya ng Corinth. But, meron siyang sinend, si Timothy. Everybody say Timothy. Amen. Si Timothy, bumalik sa kanya, nag-report back sa kanya, sabi ni Timothy, alam niyo po yung church or yung mga believers sa Thessalonica, sabi niya, they are surviving in the midst of pressure, persecutions. Pero sinasabi ni Timothy sa kanya, hindi lang po sila nagsusurvive, pero nagtatrive sila. Ano kayang sekreto nila? Ako po naniniwala, ang sekreto nila, nagpapasalamat sila kay Lord. Andiyan pa po ba kayo? Ang tawag nga po sa kanila ni Apostle Paul, the model church. Bakit? Sa kabila ng persecution, pressures na nararanasan nila, may mga personal struggle sila, pero sabi ni Paul, alam nyo, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo. Tapos ginamit niya ang Thessalonica or Thessalonian believers as example to the other letters. Andiyan pa po ba kayo? So pag-usapan natin, himayin natin maigi ano bang meron dito. Bakit tinuturo at tinuturuan tayo ni Lord mismo at ng mga sitwasyon natin sa buhay, bakit kailangan natin magpasalamat sa Panginoon? Are you ready? Ready na po ba kayo? Mag-iwan po ako ng tanong sa atin. Mamaya nyo na lang po sagutin. Pero habang pinag-uusapan natin to, sagutin nyo na rin. Una, ang tanong ko po sa atin, madali bang magpasalamat kapag magaan yung sitwasyon ng buhay? Sagot naman po kayo. Amen. So, madali magpasalamat. Kaya lang, kapag mahirap na mabigat, kaya pa rin po ba natin? Pangalawang tanong, anong meron sa isang Kristiyano na laging nagagawang magpasalamat kay Lord? Bakit kaya niya magpasalamat kay Lord? Dalawang Kristiyano or dalawang klase ng tao. Siya, ang tindi na pinagdadaanan niya. Ito, matindi na pinagdadaanan. Pero bakit siya, Kristiyano, kaya niya magpasalamat kay Lord? Another question, bakit importante sa isang Kristiyanong magpasalamat lagi? Kahit na may kahit pa. Another question, paano yung tingin ng isang Kristiyano or ano bang nakikita ng isang Kristiyano sa isang sitwasyon
at kay Lord. Amen? Sabi po ng Amplified Version, gusto ko po himayin natin maigi. NIV kanina, Amplified. Let's go to Amplified. Sabi niya, in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually. Ano pong sabi? Give thanks to God. So ibig sabihin, hindi niya lang sinasabi, pinapakiusap ni Paul na alam nyo, sana pasalamatan nyo naman. Hindi, sinasabi ni Apostle Paul, this is command, sinasabi niya, oy, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon, patuloy kayo magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Hello, nandyan pa po ba kayo? At naniniwala po ako ngayong gabi, ang Kristiyanong magagawang magpasalamat, magbigay pasasalamat kay Lord, meron siya nitong 3. At klaro to sa kanya. Ready na po ba kayo? Mabilis lang to. Number 1. Number 1 is faith in His certainty. Faith in His certainty. Kaya pala yung isang Kristiyano, kaya niyang magpasalamat pa rin sa gitna ng circumstances. Sa lahat ng circumstances. Puntahan natin, sabi doon. Sabi niya, Amplified Classic, sabi niya, thank God in everything no matter what the circumstances may be. Sa NIV sabi doon, in all circumstances. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Pag sinabi kasi nating circumstances, these are the things or your current situation that you cannot control. Hello? Yung circumstances pala, mga pinagdadaanan natin, sabihin na natin, ano pa, mga pagsubok natin sa buhay. Ang sinasabi ni Apostle Paul, lahat yan darating sa buhay natin, sigurado. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, alam mo, sigurado rin si Lord. Amen. Kaya kailangan natin, klaro sa isang Kristiyano, na talagang nagagawa niya magpasalamat kay Lord because He has faith in His certainty. Hello, nandyan pa po ba kayo? That in all circumstances, hello, may kausap po ba ako? May kasama po ba ako ngayong gabi? Dito na lang talaga tayo. Nandiyan po ba kayo? Kapatid, certain po yung mga sitwasyon, mga circumstances natin? Wala na talaga. Amen. Sigurado po ba na dadating sa atin yung mga problema natin? Sigurado yan. Kasi pag wala ka ng problema, alam mo na, pantay na yung iyong paa. Hello? Pero dahil buhay pa yung katabi mo, may pagdadaanan pa yan. May problema pang darating dyan, sigurado yun. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, again, sigurado rin si Lord. Certain si Lord. Hello, nandyan pa po ba kayo? But again, church, it takes faith to have and to hold in His certainty. Hello, parang ganito yung magiging formula mo ngayon, faith over circumstances. Dati puro ka lang circumstances eh. Kaya puro equal sa lahat sa'yo eh. Diba ba kayo? Pero ngayon, faith over. Hindi sinasabi ni Apostle Paul, alam mo, pag nakilala mo si Lord, wala nang problema. Hindi. Hindi niya din i-disregard yun. Sinasabi niya pa nga dito, alam mo, magkakaproblema talaga eh. Pero sinasabi niya, mayroong faith kay Lord na dapat paniwalaan mong sigurado si Lord. Kung alam mong darating yung mga problema, alam mo rin dapat na sigurado si Lord sa buhay. Andiyan po ba kayo? Andiyan pa po ba kayo? Kaya sabi niya po doon, give thanks in all circumstances. Hindi niya po sinabing some. Kasi kapag minsan po tayo, kapag madali lang yung sitwasyon, kaya talaga natin magpasalamat eh. Amen? Amen. Pero kapag medyo bumibigat, hello, nandiyan po ba kayo? Pero sabi niya in all circumstances, magagawa ng isang Kristiyano magpasalamat kay Lord. Bakit? Because he has faith in God's certainty. Andyan po ba kayo? Amen. Tanong ko po sa atin, may listahan po ba kayo ng mga circumstansya nyo sa buhay? Sino po dito? Akong haba ng listahan ko gano'n, no? Sino po dito? Lahat po ba tayo meron? Alam po, lahat po tayo meron. Amen. Bigyan nyo na lang po sa akin yung listahan mamaya paglabas dyan. Tatanggapin ko po yan. Joke lang. Kapatid, kung may listahan tayo ng mga circumstances, pagsubok, personal struggle, everything, past experiences na talagang naging matinding impact sa buhay natin, si Apostle Paul din meron ding listahan. Puntahan natin lahat ng listahan na nilagay niya sa kanyang mga letter. Una, meron pong tinatawag na weepings or wipe. Yan, ibig sabihin lashes, ang Tagalog ng lashes? Ano po? Ano ba kayo? So parang hinahagupit, tama ba ako? So si Apostle Paul, dyan pa lang sa unang-una, 39 beses siyang hinagupit. Times 5. Ilan po yun? Ang dami. Ang dami po ba yun? 39 times 5? Ang dami. Tayo pa nga lang, lalabas pa lang nung nanay yung hahanger na ganyan, tumatakbo na tayo eh. Ano ba kayo? Yung iba naman, alpombra talaga yung Joke lang po. Pinapatawa ka na seryoso naman po kayo. Andiyan po ba kayo? Pangalawa, beating with rods. Kung kanina hagupit, ito palo. Grabe, no?
Palo to ba? Pangatlo, stoning. Sino dito, nabato ka na? Si Apostle Paul, hello, tumatakas lang talaga siya eh. Tumatakbo lang talaga bago masapul eh. Ako gusto ko rin mabato eh, ng susi. Alam niyo po ba yung susi? Di ba? 1K, 3K, gusto ko mabato ng mga ganyan eh. 10K, di ba? Yun, alam niyo kung kanino galing yan. Ano ba kayo? Gusto ko mabato rin ng susi. Joke, kidding aside. Ano ba? Imprisonment. Kapatid, 3 times yata si Apostle Paul nakulong. Ayaw nga natin makulong. Tapos, Apostle Paul, ito yung mga circumstances niya. Ano pa? Dangerous crossing, bandits, next na. Lagay na natin, latag na natin lahat yan. Ano pang meron dyan? After 3 years. Okay? Ano pa? Shipwrecks. Hello? Ano pa? Stranded. Saan? Sa dagat. For few days, stranded sila. Wala sila. Hello? Tayo nga lang po dyan sa daan, pag traumatic. Bad trip ka na. Ano ba naman yan? Kung kailan naman nagmamadali, oh. Diba? Inis na imbis na, tanungin ko po kayo, pag na-traffic po ba kayo, magpapasalamat pa rin ba kayo? Uy, traffic, salamat Lord. Hello? Si Apostle Paul kasama yung pambihira. Ano pa? Severe exposure. Sino po dito? Gutom na? Dalihan mo na kasi gutom na kami. Hello? Sino po dito? Puyat. Yan. Daming puyat ni Apostle Paul. Sino po dito marami ka ng puyat? Diba? Daming puyat na. Ano pa? Constant exhaustion. Diba? Opposition from what? Ano pong sabi dyan? From all sides. Kabi-kabila talagang he is pressed down. Nandiyan po ba kayo? Betray. Sino dito nakaranas ka na ng betrayal? Betrayal. Yan. Grabe, no? Those are situations, circumstances na naranasan. Ano pa? Mental anxiety. Diba? Iba yung atake rin ng mental anxiety. Diba? Nakakalungkot yun. Ano pa? Chronic. Sino po dito? Meron si Apostle Paul na sabi niya, nakikipag-bargain siya kay Lord. Sabi, Lord, sana tanggalin mo na lang tong sakit na to. Pero sabi niya, hindi. My grace is sufficient for you. Sige pala, Lord, salamat ah. Diyan ba kayo? At diyan ba kayo? Kapatid, when we have faith in His certainty, magagawa mo pa rin magpasalamat kahit ganito yung listahan ng mga circumstances mo sa buhay. Kay Apostle Paul pa lang yan. Puntahan natin yung sa Thessalonian Church. Sabi doon, may severe persecution sila, may social affliction kasi nasa gitna sila ng Roman Empire, may cultural, moral pressures kasi pambihira, nagsishift na yung belief nila kay Lord eh. Papunta na sila sa Panginoon eh. Ano pa? Grief, confusion, over the dead, fear for the disease. Ano pa? Fear of missing out. Sino dito may FOMO ka? Diba ba kayo? FOMO ba yan? Tama ba ako? Fear of missing out. Hello, nandiyan po ba kayo? Intensive over deaths of fellow believers. Grabe, sabihin nyo nga po, grabe. Grabe, no? Sa Jollibee, may mga gravy. Okay? Seryoso nyo po kasi, pinapatawakan dyan po ba kayo? Ito yung mga circumstances nila. These are their list of circumstances. Pero nagagawa pa rin nila magpasalamat. Nire-remind sila ni Apostle Paul with command, magpasalamat pa rin kayo kay Lord. Tuloy-tuloy pa rin kayo magpasalamat sa Panginoon. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Si Apostle Paul, hindi niya tinago yung listahan niya. Kasi sometimes, may mga tao po na ganito, lalo na pag Kristyano. Ay, hindi. Kapag Kristyano kasi ako, kailangan makita nila malakas ako eh. Kasi nga, Kristyano na eh. Dapat di nila makita ng hina ako. Hindi. Si Apostle Paul, nilabas na lahat ng listahan niya. He did not cover it. Nandiyan po ba kayo? Hindi niya kinover yung what? Yung mga naranasan niya sa buhay niya. Pero sabi niya, hindi. Pagpapasalamat ko to sa Panginoon to testify and to give thanks to the Lord. Bakit? Tanong niyo po ako, bakit? Kasi lahat yung nalampasan niya dahil kasama niya si Lord. Lahat yung nalampasan niya dahil sa pananampalataya niya kay Lord. Disclaimer po, hindi ko po alam kung gaano kabigat, katindi yung mga circumstances na naranasan niyo noon. Pero naniniwala po ako, when you have faith in her certainty ni Lord, it is equivalent to His promises. Pag alam mo naman yung pangako ng isang tao, parang, di ba, pinangahawakan mo yun eh, nagiging sigurado ka doon eh, lalo kay Lord. Amen? Yung pangako niya nga, pinanghawakan mo, alam mo naman mapapako rin yun eh. Diyan ba kayo? Pero kay Lord, hindi mapapako kay Lord. Andiyan ba kayo? Amen. Kapatid, our circumstances is just temporary. Sabihin nyo nga po, temporary lang. Amen? So our circumstances is just temporary, but His certainty is trustworthy. Amen. Kapatid, yung kasiguraduhan ni Lord ay mapagkakatiwalaan natin.
Amen. Amen. Nandyan pa po ba kayo? But again, church, it takes faith. Sabihin mo nga sa katabi mo, it takes faith. Sabihin mo lakas mo, it takes faith. Amen. Sabi po ni Elizabeth Elliot, sabi niya po, si Elizabeth, amen, okay? So, was a highly influential American Christian missionary. So, kilala niya si Lord. Tama po ba ako, si Elizabeth? So, author, public speaker. She's famous for her remarkable story of forgiveness. Circumstances ba yung forgiveness? Oo, hirap magpatawad din no? Amen. Pero dahil kilala niya si Lord, yan, may story siya ng forgiveness, courage ministry. Ano sinabi niya? Puntahan natin yung sinabi niya. Sabi niya, if it were not for uncertainties, we would have no need for or to walk by faith. Kung wala pala itong mga circumstances na to sa buhay natin, edi kaya natin lahat. Pero dahil sa mga circumstances na to, pinapatunayan lang, Lord, kailangan pala kita. Lord, kailangan ko palang kumapit sa faith ko sa'yo. Kailangan ko palang maniwala na sigurado ka, Lord. Kailangan ko manampalataya, Lord, na nandiyan ka. Amen. Kaya po sinasabi sa atin, we need to walk by faith. Hindi lang doon sa nakikita mo, pero sinasabi sa atin, walk by faith. Amen. Palapakan nga natin sa Lord dyan. Kaya ang paalala po sa atin ni Apostle James, sabi niya po, James chapter 1, verse 2-4, sabi niya, my Christian friends, sabihin mo nga sa katabi mo, friends. Yan, Christian friends yan baka makalimutan mo. Okay. My Christian friends, remember to be what? To be happy. Tingnan mo yung katabi mo, happy ba yan? Ngingiti yan, syempre. Ano ba kayo? Bakit? Bakit? Even when many kinds of trouble, what? Ano pong sabi? Happens to you. Bakit? Bakit may mga trouble tayo? Ano sabi ni James? Trouble can help you. Ay, kapatid, tumutulong pala sa atin yung what? Yung mga troubles. Para what? To make you stronger. Puntahan pa na, baybayin natin. God wants to see if you really trust Him. Ay, kaya pala may mga pagsubok, may mga problema na dumadating para makita ni Lord, itong anak ko na to, hindi niya magtiwala sa akin. Alam nating mahirap, mabigat, pero pag ang gusto mangyari ni Lord sa atin, kaya niya tayo dinadaan doon para lalo tayo magtiwala sa. Again, church, it takes faith to trust or to see His certainty in our life. Andyan pa po ba kayo? Tuloy natin, sabi niya, your faith in God will become what? Become stronger. Kaya pala dinadaan tayo ni Lord sa mga trouble na yun para patibayin yung what? Yung faith natin. Diyan pa po ba kayo? Tuloy natin. Ano pa? As a result of these troubles, so you should continue to trust God all the time. Hindi lang kahapon. Lord, nagtitiwala ako sa iyo bukas kaya. Hello, sabihin mo sa katabi mo, bukas ulit magtitiwala ulit tayo kay Lord. Para sabi ng iba, bukas ulit magtitiwala ulit tayo. Parang pagod na pagod ka na sa pagsubok mo para Lord. Hello, nandiyan pa ba kayo? Bakit? Then you will become stronger as a believer. Amen? You will become completely how you should be. May plano pala si Lord sa akin. Kaya pala may mga trouble. Amen? Hindi ko po kayo bibigyan ng application today. But I will leave 3 questions. Sagutin niyo po mamaya sa bahay or you can discuss together with your friends. First question is, what's your worst case circumstances? Kung maaalala mo po yun. Yung pinaka-worst talaga, yung talagang pambira, ito talagang tindi ng naging worst talaga sa pinaka-worst pa to Sige po, alalahanin nyo saglit. Then, may number 2 question is, kapag sakasakaling dadating ulit yun, hindi man parehas, pero kung mararanasan mo ulit yung worst na ganun talaga, my next question is, would you be able to say and give thanks to the Lord? Number 3, will you still marry your faith to the Lord? Narinig natin yung word na marry, no? Amen? Yung marry kasi, di ba, pag nasa gitna ng ceremony na, ang sinasabi nila madalas, to have and to hold. Amen? Narinig natin yun, to have and to hold. Kapatid, kapag dumadating na ba yung mga pagsubok na circumstances na yan, andyan ba, yung faith mo ba, to have and to hold pa rin kay Lord? Amen? I always love to explain the word. Amen? Sabi ng Hebrew, di ba? Ano sabi doon? Ang sabi ng Hebrew 11:1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. The word faith, galing siya sa Greek term na paito. Sabi nyo nga po, paito. Di ba susunod doon? Walo, siyang, ganyan. Okay. Seryoso nyo po kasi. Joke ba kayo? Amen. So yung paito, balik na dito. Ang ibig sabihin po ng paito is being persuaded. Sabay-sabay nga po, being persuaded. Ano ibig sabihin ng being persuaded? Kumbinsido, sigurado.
Hello? Yung faith pala natin kay Lord, kapag nakikilala mo si Lord, tapos nagtutuloy ka sa Panginoon, ginagawa ka nitong sigurado kay Lord. Hello? Pinipersuade ka na sinasabi sa'yo, totoo si Lord. Mapagkakatiwalaan si Lord. Hello? He is completely certain in your life. Hello? Kaya sabihin mo nga ulit sa katabi mo, it takes faith. Kapatid, makinig po kayo maigi sa akin, yung faith natin kay Lord, yung faith mo kay Lord, ang magtutulak sa'yo, magtuturo pa rin sa'yo na magpasalamat lagi kay Lord. Yung faith mo kay Lord. Yung faith mo kay Lord. Amen. Ano po yung number 1 natin? Faith in His. Kapatid, kapag klaro to sa'yo, magagawa mo magpasalamat sa Panginoon. Number 2, focus on His capability. Everybody say focus. Amen. Pag sinabi natin focus, alam na natin na parang, nakafix talaga yung eyes mo doon eh. Tama po ba ako? And when we say capability, ano ibig sabihin ng capability? It is the power, ability, and what? Capacity to do something successfully. Ibig sabihin, pag may capability pala yung isang tao, gagawin niya to with all his ability, power, capacity, at pag ginawa niya yun, alam niya magtatagumpay. Kapatid, yun si Lord. So we need to focus on what? On His capability. Sabi po ng TPT version, sabi niya, in the midst of everything, what? Be always, what? Be always thanks. Giving thanks, for this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Everybody say perfect plan. Kapatid, may perfect plan si Lord sa atin. Kailangan mo mag-focus doon sa perfect plan ni Lord sa'yo. Tanungin ko po kayo, may mahirap ba kay Lord? May mahirap po ba kay Lord? Nabigo na ba si Lord? Di ba? Sabihin niyo po sa amin kasi hindi pa namin alam eh. Baka alam niyo po namin. Wala pa, hindi pa. So we need to focus on His capability. Bakit? Sabi doon, for this is God's perfect plan for you. In other translation, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hello? Sino dito naniniwala ka may plano si Lord sa'yo? So kung alam natin may plano si Lord sa atin, purpose ni Lord yon, tama po ba ako? Plano ni Lord, purpose ni Lord. At tandaan niyo po ito lagi, kahit pag samasamahin natin lahat ng lakas natin, kayamanan natin, hindi natin mapipigilan yung plano ni Lord at purpose ni Lord. That's why, plano ni Lord, purpose ni Lord, magpiprevail yung lahat ng yon. Amen? Kaya lang, ito yung maganda sa Panginoon. May plano, may purpose, prevalence, ang gagawin ni Lord para matupad yun with His power. Everybody say power. Kapatid, kikilos yung kapangyarihan, yung capability ni Lord doon. Minsan kasi pwedeng tanungin niyo ako ng ganito ngayong gabi. Parang ganito, Lord, totoo ba? Bakit ang hirap-hirap? Ba't parang ang bigat-bigat? Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung ganito eh. Lord, kung kailan naman nakilala ka namin, kung kailan naman nagpapatuloy kami. Matindi pa nga sinasabi ng iba, Lord, kung kailan naman pinili ko na talagang maglingkod sa'yo, pero bakit? Ba't lalong umirap? Ba't lalong bumigat, Lord? Bakit ganun? Hello? Baka kasi nakafocus ka doon. Kasi po, pag ganito yung tanong natin, sa sinabi ko kanina, same din sa mga Thessalonians eh. Pwedeng sabihin nila, they have all the reasons para bitawan si Lord eh, para umalis sa Panginoon kasi may mga fellow believers sila na namatay. Tapos, paano yun? Masakit sa kanila yun. Tapos may persecutions pa silang nararanasan. May personal struggle din sila. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, pinapaintindi ni Apostle Paul sa kanila na magpasalamat pa rin kay Lord. Tanong niyo po ako bakit? Kasi may pinagdadaanan sila. Kapatid, kawawa ang wala ng pinagdadaanan. Tanong niyo po ako bakit? Pantay na yun pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat ah. Sige, sabihin niyo po sa katabi niyo, salamat. Kasi may pinagdadaanan ka pa. Padaan na, sabi mo, padaan na. Hindi ba kayo? Kidding aside. Hello. Ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, sa lahat ng nararanasan or circumstances nila, they need to hold onto the Lord. They need to hold their hope in the Lord. Magpasalamat pa rin kay Lord kasi may pinagdadaanan sila. Bakit? Tanong niyo po ulit, bakit? Kasi mararanasan nila yung kapangyarihan ni Lord, yung capability ni Lord. Palapakan nga natin si Lord dyan. Amen? And maybe, siguro, parang minsan kasi, pag tinignan natin yung God's perfect plan, sino dito gusto ng God's perfect plan? Gusto natin to lahat. Tama po ba ako? Gusto natin lahat yung God's perfect plan. Pero, pag
Pagtatanungin natin, Lord, bakit ganun? Perfect plan pero ang gulo-gulo. Tama ba ako? Lord, perfect plan mo to. Bakit ang gulo-gulo? Bakit nagugulo yung nangyayari sa buhay ko? Tama? Kasi ikaw yung tumitingin eh. At ganun yung tingin mo dun sa nangyayari sa sitwasyon mo. Pero sinasabi sa atin, we need to shift our focus from our situation currently towards His superpower capability. Kailangan mo lang i-shift yung focus mo. Kaya nga, balikan natin yung kanina, sabi ng Hebrew, sabi niya doon, we live by faith and not by sight. Kasi kapag tumingin ka lang gamit yung sight mo, yun lang talaga nakita mo, hirap, mabigat. Pero hindi eh. Si Lord, nakita niya na yung buong picture. At tinahayaan ka niya minsan maranasan mo yung bagay na yun para makita mo at maranasan mo yung kapangyarihan ni Lord. Amen. Andyan po ba kayo? May tanong po ako sa atin. Pwede pong sumagot ha. Sa tingin niyo po kaya, okay? Ano ang pinakamalalang kalaban ng pagpapasalamat? Bigyan ko po kayo ng 3 chance. Ano po? Sige po, pwedeng sumagot. Ano ang pinakamalalang kalaban ng pagpapasalamat? Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan ha. Tama kapatid. Pagrereklamo. Hello, sabihin mo nga pagrereklamo. Huwag tayo magreklamo. Sabi mo sa tayo, huwag tayo magreklamo. Hello. Kapatid, the perfect example is Israelites. Nung inalis sila ni Lord sa Egypt, hindi na sila pinasakay ng ng electric eh. Kasi maglakad na lang kayo. Sabi ganun. Egypt eh. Ayaw kayo. Kailangan pa talaga guys. Egypt yan. Kidding aside. So inalis sila ni Lord sa Egypt. At ang destination nila, ano po? Ang destination nila is what? Promised land. Dadaling ko kayo sa promised land, sabi ni Lord. So kailangan ko muna kayong alisin sa Egypt. Kaya lang, dahil po sa pagrereklamo nila, inabot sila ng 40 years journey bago nila mapuntahan yung promised land. Dahil puros sila reklamo kay Lord. Wala ka pong mababasa doon. Pag binasa mo sa Exodus, ang pasalamat sila kay Lord. Sasabihin nila kay Moises, Moises, walang pagkain. Totoo naman talaga. Siyempre, ano makikita mo doon sa desierto? Tama po ba ako? Moises, walang tubig. Moises, kaya mo ba kami dinala dito kasi walang sapat na libingan sa Egypt? Kaya dito mo na lang kami. Hayaan mo na lang kami mamatay dito sa gutom tsaka sa uhaw. Ganun sila magreklamo kay Lord. 40 years journey, sabihin na natin, halos 40 years din silang puros reklamo kay Lord. Mahirap pong kasama yung puro reklamo. Parang ganito, okay na eh, pero ba't ganyan lang? Meron na, ba't ito lang? Wala ka pong maririnig na salamat sa taong lagi nagrereklamo. Andyan po ba kayo? And guess what happened to them? Dahil sa pagrereklamo nila, guess what? Wala po ni isa sa kanila nakapasok sa promised land. Kapatid, pwede pala yun, no? Baka hindi rin natin marating yung pangako ni Lord. Kasi kung dito pa lang sa maliliit na bagay, puros na tayo pagrereklamo at walang pagpapasalamat, I don't think dadalhin tayo ni Lord sa promised land. Andyan po ba kayo? Bigyan ko po na example. Nung na-research ko ito, na-busy rin ako. Sabi ko, saan nabuhay pala ako noon? Pero okay na rin ngayon. Diba ba kayo? Kapatid, yung mana, yung bread, sino dito naalala niyo yung topic na to? Yung bread or mana. Amen? Kapatid, nagreklamo sila kay Moises. Sabi nila, Moises, walang pagkain. Sabi nilang gano'n kay Moises. Tapos sabi ni Moises, Lord, walang pagkain. Guess what happened? Nagbabagsak si Lord ng tinapay araw-araw para lang sa kanila. Nagreklamo sila eh. Amen? Imbiruin nyo for 40 years. Bumabagsak lang yung tinapay galing langit. Almusal, tanghalian. Yung mga estudyante daw, almusal lang tsaka hapunan daw sila. Yung iba daw, tanghalian, wala. Mga estudyante, tumawa. Supportahan nyo naman ako rito. Yung iba daw, hapunan na lang eh. Kung kailan ko naman sinabi, mamaya bayaran ko kayo para sa mga susunod. Diyan ba kayo? Kapatid, araw-araw bumabagsak yung tinapay. Kaya lang, puros reklamo pa rin sila. Hindi na sila mag-aalala sa next day kasi andyan na, babagsak na lang talaga eh. Kung magre-request nga lang sila ng merienda tsaka midnight snack, bibigay ni Lord. Sabi nga nung naalala ko, anli daw sila, sangyup. So, talaga bumabagsak. Andyan po ba kayo? Hello, pero bakit puro sa reklamo pa rin sila? Tanungin niyo po ako bakit. Bakit puro reklamo pa rin sila? Bakit? Kasi ang focus nila yung kailangan nila at hindi sa kakayahan ni Lord. Ulitin ko, kaya sila puro sa reklamo kasi ang focus nila yung kailangan nila at hindi yung kakayahan ni Lord sa buhay nila. Biruin mo, doon pa lang sa Egypt, nagparanas na si Lord eh.
Tapos along their journey, 40 years, ang daming pinakita ni Lord. His capability. Hindi ko na isa-isahin. Pero kung nabuhay tayo nun, ma-amaze talaga tayo kay Lord eh. Pero sila, hindi. Hindi sila nagpasalamat, nagreklamo pa sila. Hello? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag tayo magiging ganun. Mag-focus tayo sa capability. Sabihin mo, mag-focus tayo sa capability ni Lord. Amen? Kasi pwedeng may mga ganito na nararanasan na si Lord, nakita kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon, pero hindi pa rin magagawang pasalamat sa Kanya. Amen? Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, this time pagkatiwalaan mo si Lord na kaya niya. Amen? Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit kailangan natin pagkatiwalaan si Lord na kaya niya? Sige po, tanungin niyo po ako bakit. Bakit? Una, plano niya yon, hindi mo plano. Kaya magtiwala ka sa plano ni Lord. Lord, alam ko, dahil plano mo to, sabi doon, God's perfect plan for you. Pagkatiwalaan mo yung plano ni Lord na kaya niyang gawin yung perfect plan niya sa buhay mo. Plano niya yun, hindi mo plano. Pangalawang dahilan, bakit mo pagkakatiwalaan si Lord na kaya niya sa buhay mo? Dahil mahal ka niya. Sana maniwala ka. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Pangatlong dahilan, kapatid, anak ka niya. Sabihin mo nga, anak ka niya. Sino po mga parents dito? Taas kami ng mga parents yan. Hindi ko po alam pero alam ko talaga ganito yung mga parents eh. May mga times, di ba, yung mga parents pag lumalaki na yung anak po ninyo, yan. Baka magkaroon ako bigla ng anak eh. Okay. Anak po ninyo, okay? So, ang ginagawa po ganito. Sometimes i-let go ng what? Ng parents yung anak niya para turuang what? Maglakad. Tama po ba ako? Tama po ba? I-let go niyo. Pero hindi niya pinabayaan, hindi niya iiwan, hindi niya alisan yun. Nakaabang pa rin siya, nakakusakasakali, mauupo or matutumba, ikakatch agad yun. Kasi anak niya yun eh. Tama po, alangan pabayaan niya, bahala ka. Hindi, kasi anak niya yun eh. Tama po, ganun din si Lord. When you focus on His what? On His capability, ganun si Lord sa'yo. Sometimes, iaalaw talaga ni Lord na i-let go ka. Pero hindi ka niya iniwan. Andun siya, nakabantay siya sa'yo. At kung sakasakali talaga may panahon talaga, babagsak talaga tayo, andun si Lord, ikakatch niya tayo. Ikakatch tayo ni Lord. Diyan po ba kayo? Kaya sabihin mo ulit, pagkatiwalaan mo si Lord na kaya niya. Hindi po sa katabi niyo po, pagkatiwalaan mo si Lord na kaya niya. Kausapin niyo po yung katabi niyo, wala nang ako makausap dyan. Amen? Kapatid, when we truly know His capability in our lives, that He is sovereign, that nothing is impossible to the Lord. Amen? That He is Almighty. Amen? Kapatid, maintindihan mo tong Romans 8:28. Sabi po dito, and we know with great confidence, everybody say great confidence, that God who is deeply concerned pa si Lord sa'yo talaga eh. Amen? Concerned si Lord sa'yo. Causes all things to what? Ano daw pong sabi? To work together as plan for. Kapatid, dahil may perfect plan si Lord sa'yo, He is working all things out together for your good. Parang sabi ko nga po kanina, Lord, bakit ganun? Akala ko ba perfect plan? Pero kapatid, hayaan mo si Lord. He is working it out all things. Minsan kasi, ginugulo pa natin yung wino-workout na nga ni Lord. Sorry po Minsan wino-workout na ni Lord. Ayan na, ganda na mangyayari. Minsan may mga gusto tayong gawin kasi, Lord, pwede ba? Subukan ko lang. Lord, pwede ba yung permissive will? So, baka lang. Hello, Lord, sige na, payagan mo na ako. Wino-workout na nga ni Lord eh. Sometimes mapapatagal. But again, i-workout pa rin. Sometimes, ito po seryosong bagay. Sometimes may mga wrong choices talaga tayo eh. Kahit nasa Panginoon na tayo, tama? Kasi minsan talaga, pinili talaga natin eh. Pero dahil mahal ka ni Lord, dahil anak ka niya, He is working it out all things for your good. Amen? Palapakan mo nga si Lord dyan. So, anong gagawin natin? Paano tayo makakapag-focus sa capability ni Lord? Dalawang bagay. Una, confidence in Him. Kailangan mo maging Tagalog ng confidence is what? Kumpiyansa kay Lord. Kasi ang nangyayari po sa atin, kumpiyansa natin sa sarili. Hindi. Dapat may confidence ka kay Lord. Everybody say confidence. Nilabas na rin yung okay na rin. Di ba? Confidence in Him and count on Him. Doon muna tayo sa una. Alam niyo po ba, yung confidence, may dalawang combination yun eh. Alam niyo po, gusto niyo pong malaman? O, bayad muna. Joke lang. Kapatid, dalawang combination, tiwala at tapang. Agree? Tiwala at saka tapang. Pag sinabing confidence in Him, may tiwala ka kay Lord. At the same time, may tapang ka. Kasi may pinagdadaanan ka nga eh. Pwedeng may takot ka, fears or anything, struggle. Mahirap. Pero Lord, may tiwala ako sa iyo eh. Tatapangan ko, Lord. That is confidence in Him. Pangalawa, count on Him.
Di ba? Hindi ko nakakantahin yun. Amen? Ibig sabihin ng count on Him. Ano ibig sabihin? Masasandalan mo si Lord. Matatakbuhan mo si Lord. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Again, He is working it out together for your good. Church, focus. Not on the situation alone. Alam ko talaga nandiyan yung situation, circumstances, pero hindi lang hanggang doon. Dapat, Lord, alam ko may plano ka kasi. Alam ko kumikilos ka sa buhay ko. That's why I trust your capability in my life. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Number 3. Ano po yung number 1 natin? Ano, ulitin natin sa umpisa, nakalimutan na. Ano po yung number 1? Number 2. Number 3, I love this. Number 3 is fastened onto His character. Everybody say His character. Amen. Pag sinabi po natin fastened, ibig sabihin po nito firmly fixed, securely attached. Ibig sabihin nakakapit ng maigi. Tama po ba ako? That is fastened. Amen. Tama po ba? Puntahan natin. Sabi ng NLT, sabi doon, be thankful in all circumstances for this is God's will for you who belong to what? To Christ Jesus. Sino po dito nasa Panginoon ka na? And let me highlight the word belong. Everybody say belong. Ibig sabihin nito yung pakikipag-isa mo kay Lord. Na kay Lord ka na, forever ka na kay Lord. That is the idea of belongingness or the word belong there. Ibig sabihin pala, when you fasten yourself onto His character dahil nakikilala mo si Lord sa buhay mo, ang mangyayari sa'yo, you have unwavering hold sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng unwavering? Parang ganito. Hindi ka na parang alon. Atras abante kay Lord. Lord, kapag maganda yung sitwasyon, tuloy ako sa'yo. Pero Lord, kapag mahirap na yung circumstances, pwede bang atras muna ako? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka alon. O sabi mo ulit, hindi ka alon ha? Sabi mo. Kapatid, hindi tayo alon. We have unwavering hold. Kapag alam mo na sa Panginoon ka, hindi ka aalis kay Lord eh. Kakapit ka lalo kay Lord. Amen? Kaya yung isang Kristiyano, magagawa niya talaga magpasalamat sa Panginoon at magpasalamat pa rin kay Lord. Tanong niyo po ako bakit? Dahil buo yung kapit niya sa character ng Diyos sa buhay niya. Amen? Si Apostle Paul po, he is known as Apostle of Grace. Sino po dito nakakaalam nun? He is known as Apostle of Grace. Amen? Kaya nga sa mga letter niya, talagang sa kanya mo marinig madalas, grace, grace. Sa pagsimula ng letter niya, grace be to you from the Lord. Tapos sa end din ng letter niya. Amen? Amen. He is Apostle of Grace. But at the same time, he is what? Apostle of Gratitude. Tanungin niyo po ako, paano? Sige po, tanungin niyo po ako, paano? Tunog pato kasi. Amen? Paano? Kapatid, lahat ng talagang nakaranas ng grasya ni Lord, magpapasalamat talaga kay Lord. Pag naranasan mo talaga yung grasya ni Lord, mag-overflow ka sa, Lord, salamat. Mabigat yung sitwasyon, Lord, salamat. Grasya mo lang, Lord, kaya biyaya mo lang. Madalas ang sinasabi, Lord, biyaya mo lang, kaya namin napagtagumpayan yun eh. Salamat, Lord. Sabi ko nga kanina, merong sakit si Apostle Paul, nakikipag-bargain siya kay Lord. Sabi ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Sige Lord, salamat ah. Tatawanan mo, pero Lord, salamat. Because you are, hello, kasi alam niya yung character ng Diyos sa buhay niya. Danas niya, amen. Unang-una yung grace. Hello, nandiyan po ba kayo? Kaya, sabi ni Apostle, siguro pagtatanungin natin, ba't kay Apostle Paul, ang dali niya lang sabihin magpasalamat? Again, alam niya yung characters ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya lang alam, danas niya lahat yun. Amen. Kaya po siya sumulat sa Thessalonica nung time niya. Sinendan niya yung mga believers doon. Kasi nabalitaan niya nga, they are surviving and thriving. Pero sinulatan niya palalo to encourage them and to strengthen them more. Na sa kabila ng mga persecutions nila at personal pressure, struggles na meron sila, alam niyo po ang nangyari sa church nila, naging resilient. Naging resilient yung church nila. Naranasan nila, they have active faith, sacrificial love, enduring hope sa Panginoon. Kaya po isa sa mga major topic ni Apostle Paul dito, pag binasa nyo, is all about resurrection. Pagbabalik ni Lord. Kasi sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, hindi, magtiwala tayo sa Panginoon. This is the character of God. At pinapatunayan yun ni Lord sa buhay natin. Kaya po pag binasa nyo yung 1 Thessalonians chapter 1, kinomen sila ni Apostle Paul. Ginamit silang example sa ibang mga churches. Kasi ang ganda ng ginagawa. Bakit? Nakafasten sila sa character ng Diyos eh. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi sila umalis, hindi sila umiba kahit ang tindi ng pinagdadaanan nila. Kasi alam nila at kilala nila si Lord sa buhay nila. I will show you a picture. Ano po nakikita nyo? Yan. Ano po yan? Trend.
11. Okay? Okay na rin yun. Pagbigyan nyo na ako, last na tayo. May ba kayo? Kapatid, ano pong ginagawa ng trend? Siyempre. Siyempre, mga cargo yun, tapos umaandar talaga yun. Andiyan ba kayo? Pero, yung trend nasa release, tama po ba ako? Tama? So, sumusunod lang siya kung saan yung release. Amen? Pero, bibigyan natin ng pagkakataon tong trend na to. Bigyan natin ng pagkakataon magreklamo siya. Pwede nang sabihin, bakit puro ako pausad? Pwede bang kumana naman ako? Pwede bang kaliwa naman? O kaya, pagod na ako musa, di atras naman. Hindi naman talaga siya makaka-atras. Hello, andiyan po ba kayo? Kung bibigyan siya ng pagkakataon niyo, yung mga sasabihin niya. Hello, andiyan po ba kayo? Andiyan po ba kayo? Pero, yung trend, patuloy lang sa pag-usad. Guess what happened kung umalis yung trend sa release? Sige nga po, bigyan niyo po ako ng sagot. Guess what happened? Umalis siya sa release. Umaandar tapos umalis siya sa release. What happened? Ano po? Madidiskaril. Ano pa? Ano po? Lakasan nyo ng konti kasi yung ano po? Masisira. Mawawasak. Hindi rin siya makakarating sa parorohonan niya. Kasi umalis siya sa release. Sama po ba ako? Amen. Ganun po yung mangyayari sa atin. The moment we leave, loosen our grip onto God's character. Dahil lang sa mga pinagdadaanan mo, pinagdadaanan natin. Hello? Diyan po ba kayo? Ganun tayo when we do not yet belong to Christ. We have our own ways. Ako na to, Lord. Ako BDO ako eh. I find my ways, my own ways, Lord. Ako na bahala. May mga may mga video na ito. Oh, daming laman yan, oh. But kidding aside, kapatid, ganun tayo when we do not yet belong to the Lord. Amen? Pero alam niyo po, isa lang yung kailangan gawin ng tren eh. Alam niyo po kung ano? Manatili sa release. Manatili sa release. Ganun po tayo dapat. Let's fasten ourselves onto God's character. Parang yung tren. Kaya siya makakarating sa destination niya. Because what? Nanatili siya sa release. Ganun din tayo. Panatilihin mong nakakapit ang yung sarili. Saan? Sa Panginoon, sa character ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin si Lord dyan. Hello. Hindi ko na po ililista yung mga karakteristik ni Lord. Kukulangin po talaga pag i-discuss natin. Gusto nyo ba i-discuss natin? Doon na, huwag na daw po. Andiyan ba kayo? Hindi ko na po ililista. Amen. Pero ito po yung gusto kong maranasan natin. Gusto kong maging panalangin ko sa ating nawa lahat po tayo maranasan natin yung what? Yung characters ng Diyos sa buhay natin. Bigyan nyo nga po ako ng mga characters na Lord. Yung talagang totoong naranasan nyo Lord, provider ka. Hindi Lord, pinakaba mo ko doon pero nag-provide ka Lord. Sino dito may mga ganun ka na, kinakabahan ka na talaga eh. Pero Lord, buti na lang sakto. Timing talaga si Lord din talaga eh. Ano pa? Syempre. Hanggat wala pa naman nagmamahal sa'yo, si Lord muna talaga. Doon kasi galing eh. Diyan ba kayo? Oh Lord, ikaw muna Lord Ano pa? Bigyan niyo pa po ako. Ano pa? Merciful, yes, syempre. Pag naranasan mo talaga yung mercy ni Lord. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Kapatid, nawa yun yung maranasan natin sa buhay natin. Sabi ni Paul in Philippians chapter 1 verse 6 TPT, sabi niya, I pray with great faith for you because I am fully convinced. Sabi niya, I am fully convinced. Bakit? Kasi kilala niya si Lord, yung character ni Lord. Ano sabi niya? That the one, began His gracious work in you, will faithfully continue the process of maturing you until what? The coming of the Lord. The coming back of the Lord. So ibig sabihin sinasabi niya, hanggat di pa bumabalik si Lord, may plano ako, yung perfect plan ko sa'yo, akong bahala doon. Yung sinasabi niya, yung sinimulan ko sa buhay mo, akong bahala, tatapusin natin yan. Nandiyan po ba kayo? Sino dito gusto na matapos yung mga pinagdadaanan niya? Sige, punta na tayo doon sa rooftop at Nandiyan ba kayo? Hello? Nandiyan ba kayo? 3 bagay gagawin natin. Joke lang po yun. Baka mamaya sabihin niyo, joke lang po yan. Anong gagawin natin? Kasi alam naman talaga natin kung sino si Lord sa buhay po natin. Tama po ba ako? Alam natin, kilala na natin si Lord. Anong gagawin natin? 3 bagay. Una, become. Ano ibig sabihin ng become? Desire for more of the Lord. Lord, sige Lord, marami talaga akong pagdadaan ng circumstances, pero Lord, I desire for more of you. Kasi alam niyo po minsan, yung mga sitwasyon na yon, gagamitin talaga ni Lord yun para ipakilala niyo yung sarili niya sa iyo.
Agree? Oo. Papakilala niya yung sarili niya sa'yo. Pangalawa, build. Everybody say build. Ano ibig sabihin nito? Be different from world's view. Dapat iba yung tingin. Ganito yung tingin nila pero hindi, ganito yung tingin ko sa'yo, Lord. Kaya I will build sabi ng kanta, build my life. Tama? Pangatlo, boost. Everybody say boost. Ano ibig sabihin nito? Dapat maging determinado ka. Yes, alam na natin talaga may mga pagsubok, problema. Pero ang sinasabi sa atin, dahil kilala mo si Lord kung sino siya sa buhay mo, you need to be determined in everything. Lord, sige Lord, tutuloy ko to. Amen. Nandyan po ba kayo? When we fasten ourselves onto God's character, it forms us for God's completion. Yun yung sinabi kanina doon eh. Kaya pala, dinadaan tayo ni Lord doon. Kasi ang goal ni Lord, kumplituhin tayo. Meron bang ano yon? Amen? Hello? Kaya lang, we need to really know and get and grasp the cultivation. At magsisimula yun kapag kaya mong magpasalamat lagi kay Lord. Amen. Sino po dito sasabihin mo na magpapasalamat ka na sa Panginoon? Amen? Tanong niyo po ako bakit tayo magpapasalamat kay Lord? Lord, magpapasalamat ako sa iyo. Bakit? Grabe, no? Woo! Amen? Bakit po tayo magpapasalamat kay Lord? Tanong niyo po ako bakit? Kasi mabuti ang Diyos. Palapakan mo nga si Lord dyan. Amen? Kapatid, mananatiling mabuti si Lord. Kahit wala na ako, mananatili pa rin mabuti si Lord. Nandiyan po ba kayo? Yung katabi mo. Di ba? Hindi mo yan laging kasama, pero mananatili si Lord na mabuti. Amen. And in order for us to give God gratitude, dapat klaro to sa'yo. Number 1, faith in His certainty. Kapatid, sigurado si Lord. Maniwala ka sa akin. Mawawala ang lahat. Ako, mawawala. Yung katabi mo, lalaho. Sino dito gusto nang mauna? Siyempre, ayaw naman. Joke lang yun. Pero kapatid, mawawala ako, mawawala tayo, magtatapos ang lahat ng bagay, pero sa Lord mananatili magpakailanman. Sigurado si Lord. Number 2, focus on His capability. Huwag lang hanggang lakas mo. Kasi pag naubos yung lakas mo, nagre-reklamo tayo, Lord, ano pa yan? Sa sarili mo kasing lakas eh. Kapatid, hindi. Sumandal ka kay Lord. Lord, sige Lord. I will trust. I will be focused on your capability in my life. Number 3, fasten onto His character. Tandaan niyo po to. Walang kailangan patunayan si Lord sa atin. Amen? Pero magpaparana si Lord sa atin para sabihin sa yung anak, kaya ko. At papatunayan ko yung sarili ko sa iyo. Hindi dahil may kailangan akong patunayan, pero para makita mo na dapat mo kong pagkatiwalaan. Kaya po madalas ko ito nababasa sa Old Testament eh. He's doing a lot of things, great things, awesome things, lalo na sa bansang Israel. Pero sinasabi niya lagi doon sa dulo, for His name's sake. Kasi ang goal, parangalan pa rin yung pangalan ng Diyos para ipakita, Lord, eto ka kasi. This is your character. This is your wholeness, Lord. Nandiyan po ba kayo? And right now, if you're ready to, Lord, salamat. Can you close your eyes right now? And as you close your eyes, bow down your head. Pwede ba handa mo yung sarili mo sa oras na to? Hindi tayo mananalangin na mga kailangan natin kay Lord ngayong araw na to, this Sunday. Alam ko importante yon, pero hindi natin yung gagawin ngayong gabi. Hindi rin tayo hihingi kay Lord ngayong gabi. And maybe you have worries, doubts, or anything sa isip mo ngayon. But my challenge is, set it aside. Just set it aside for a while. O kaya isuko mo kay Lord. Kasi kapatid, ang gagawin lang natin ngayong araw na to ay walang iba kundi magpasalamat. We will give thanks. Just being thankful to the Lord. And if you are ready right now, pwede ka bang tumayo sa oras na to? Come on. Hallelujah. And if you are saying, Lord, salamat, Panginoon. And if you know this song, pwede ba natin tumaging panalangin sa Panginoon ngayong oras na to? Come on. I know. You know the song. Come on, let's worship Him. This is our way of giving thanks. Tayo ang maglalabas ngayon, magre-release, Lord, nagpapasalamat kami. Come on. Come on, sabihin mo yan kay Lord.
Lord, thank you, Lord, for your mercy. It never fails us, Lord. Your mercy, Lord, all our days. Lord, hawak mo kami. Woo. From the moment that I come until I lay my head, I will sing The goodness. Kapatid, magpapasalamat ka kasi mabuti ang Panginoon. All my life, Lord. all my life you have been faithful. Raise our hands to the Lord. Yung pinakakaya mong itaas sa Panginoon. Lord, as a sign, Lord God, of our worship. And at the same time, lifting our holy hands. Saying, Lord, we are giving thanks. Papasalamat po kami, Panginoon. Every breath that I am Hallelujah, Lord. Thank you, God. Everything in us, Lord God. Pasalamatan ka, Panginoon. the Come on. goodness of God. All my life, Lord. So my life Hallelujah. you have been faithful. Hallelujah, Lord. All my life you have been so Come on, lift up your voice. And every breath that I made, oh, I will The sing goodness of Lord. of the goodness of God. Hallelujah. Papasalamat tayo kay Lord. Kasi mabuti. Goodness is running after, it's running after me. Goodness ni Lord. Hindi maglalaho sa buhay mo. Hindi mawawala sa buhay mo. Pero ang gagawin ng kabutihan ng Panginoon ay susundan Life ka. laid down, Kilos sa buhay mo. surrender now. I Hallelujah. give you everything. Your goodness is running Come on, after, for the last time. running Goodness, Lord, after me. is running after us, Lord God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Kay tapat, Lord. Ika'y tapat sa Come on, say it to the Lord. With all of your heart. Say it, Lord, ikaw ay tapat. Ika'y mabuti Lord, mabuti ka. magpakailanman. Lord, mabuti ka magpakailan, Panginoon. Lord, hanggang nabubuhay po kami, magpapasalamat po. Ako'y Hallelujah, Lord. nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Just the voices, just the voices. Kay tapat. Ika'y tapat sa habang Lakasan mo sa Panginoon. buhay. Papasalamat mo kay Lord. Salamat. Kasi ikaw ay tapat. Ika'y Ikaw ay mabuti mabuti, magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko For the last time. ang kabutihan ng Give your all with all your Diyos. heart. Lord, ikaw ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Awitin natin. Diyos. Kabutihan ng Panginoon. Aawitin ko Come on, lift up your ang voice. Awitin natin yung kabutihan ng kabutihan ng Panginoon. Diyos. Hallelujah. Come on. Aawitin ko Come on, for the last time. kabutihan Hallelujah, Lord. ng Mabuti ka. Diyos. Kasi mabuti ka, Lord. Kaya kami magpapasalamat. Aawitin Hallelujah. ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Pwede ba natin pasalamatan si Lord? Come on, sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Before we take our communion, let me end with this. Gusto ko po itong iwanan sa atin.
Hindi man malinaw ngayon yung mga sitwasyon natin. But I believe in the Lord. It will all make sense along the way. Amen. At isa po sa bagay na papasalamat natin kay Lord is what we are always doing every first Sunday every month. Titake po tayo ng communion ngayong oras po na to. Amen. At sa pag-take po natin na to, prepare po natin yung sarili natin sa Panginoon. Dalawang bagay po, bago po natin ginagawa itong communion. Lagi po sa ating sinasabi to. That every time we do this, dalawang bagay. Una po, ay pag-alala natin ang Jesucristo. Pag-alala dahil may namatay para sa atin. Dapat tayo yun. Pero inako ng Panginoon lahat. On the cross, He died for us. And He said, it is finished. Victory in the Lord. Amen? And because He was buried, nililis tayo at patuloy tayong nililinis ng Panginoon. Sinasanctify tayo ni Lord. And because He is risen, He was risen, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at kasiguraduhan sa buhay na to. Amen? Pag-alala natin kay Lord why we do this. And number 2, paalala sa atin. Paalala na what? Nababalik si Lord. Na kung nasa Panginoon ka na ngayon, huwag ka nang aalis kay Lord. Kasi nangako ang Panginoon, babalik siya. Babalik siya sa mga tao, Kristiyano, na nagpapatuloy, titiwala, naglilingkod at nagmamahal pa rin sa Kanya. Kaya hintayin natin babalik ni Lord. Huwag tayong umalis, kundi manatili tayo sa Panginoon. Amen. Pwede po ba tayo manalangin? I give you time to pray 1 minute. Repent. Let's ask for forgiveness from the Lord, cleansing from the Lord. Maging karapat-dapat tayo sa pag-take ng bagay na ito. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. We thank you, Lord God, because, Lord, in this time, Lord God, na ginagawa namin to, we commemorate, Lord God, what you've done on the cross. We are forgiven, we are cleansed from all our sins, shame and guilt, Lord God, that has no hold, Lord God, in us. Because, Lord, you resurrected. And Lord, your promise is you will going to return for us. Lord, habang inaantay po namin yung pagbabalik mo, Lord, mag-commit pa rin kami. Manatili kami, lalo kami, Panginoon, lumago, maglalim sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa pagkakataon na to, Lord God. Sige po, take po natin yung bread. And after that, you can take the cup. Hallelujah. Lord, we thank you. Sige po, pasalamatan natin sa I give you time to pray. Give thanks to the Lord. Sige po, pasalamatan mo si Lord. I want you to open your mouth. Sige po, pasalamatan natin si Lord. Hallelujah. Lord, we give thanks. Give thanks, Lord. Hallelujah. Lord, salamat. Pwede po ba for one last time, let's sing. Ika'y tapat. Come on. Tapat sa habang buhay. Come on. Lord, salamat. This is our way of saying, Ika'y mabuti salamat po, Panginoon. Lord, mabuti ka magpakailangan. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Let me pray for us. Hallelujah. Lord, hayaan mo po, Panginoon, at turuan mo kaming lahat that in all circumstances, Lord, magawa namin magpasalamat lagi, Lord God. Lord, mabigat, mahirap, masakit. Hindi magiging madali. Hindi madali, Lord. But Lord, help us. Make us strong, Lord God, to say with all our hearts, by faith, Lord God, in your certainty, Lord, to focus our life, Lord God, our eyes, na kaya mo, Panginoon, sa buhay namin. At kakapit kami ng buong buo kung sino ka sa buhay namin. Kasi Lord, napatunayan mo na sa amin ang sarili mo at patuloy mo pa rin ipaparanas ang sarili mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, I pray that this word may be sealed, Lord God, in our hearts. Huwag nakawin ng kaaway, but Lord, when we come, Lord God, in circumstances, maalala namin, Panginoon, ang salita mo na to, Lord God. We need to give thanks in all
all circumstances, for this is your will for us, Lord, because we belong to our Lord Jesus Christ. Lord, salamat po. Lord, I pray for my brothers and sisters, Lord God. Thank you for their life. Appreciate them, Lord God. Hindi madali, maraming mga errands sa buhay, Lord, but still, they are keep coming to this place, to this church, because, Lord, they want to experience more of you, because they desire. We appreciate their lives, Lord God, being part of this family, this church. Helpful hands, Lord God. Salamat po sa buhay po nila, Panginoon. And Lord, I pray that bless them indeed, Lord. Patuloy ka po magparana sa buhay namin, Panginoon. Lord, we give thanks. We give glory to your name. To your name alone. Pwede po ba palakpakan natin sa Lord, yung pinakamalakas? Amen. All this we pray in Jesus' name, and everybody said, Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, manatili tayo sa Panginoon. Come on. Amen. Ayan. Sige po, tignan mo po yung katabi mo. Ayan, sabihin mo, salamat dahil nandito ka. Ayan. Amen. Alam niyo po, ang ganda po ng ano po no, ng topic po natin ngayong gabi. And isa lang din po sa na-realize ko na na lahat po ng mga pinagdadaanan natin, lahat po ng mga pagsubok po na nararanasan natin is inaalaw ni Lord po para matuto tayo magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Ayan. So, ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Connect segment. Pero before that po, gusto ko lamang pong ipaalala at i-remind po sa atin na kaya po tayo nasa church is para po mas ma-encounter po natin ang ating Panginoon. And isa rin po is para din po makilala po natin yung isa't isa. Sige po, tignan mo po yung katabi mo. Kilala mo na ba yan? Parang hindi pa. Praise God, no? So, ayan po. So, ngayon naman po ay tatayo po tayo. Ayan, tatayo po tayong lahat. Hahanap po na tayo ng ating makaka-partner. Sana po yung hindi nyo po kilala. Ayan, sige po, hanap po tayo ng partner bago po tayo magtanungan. Para po makilala po natin yung bawat isa. Sana po yung magiging kasama nyo hindi nyo po kilala. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ayan po, so lahat po ba ay mayroon na pong ka-partner, kausap? Ayan, so kung meron na po lahat, ang ating katanungan po ay, ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong linggong ito? Ayan, so ulitin ko po, ano ang ipinagpapasalamat mo ngayong linggong ito? So, timer starts now. Ayan, so this time, let me share with you a passage from Leviticus 25, verses 20 to 22. But someone may ask what there will be to eat during the 7th year, when no fields are planted and no crops gathered. The Lord will bless the land in the 6th year so that it will produce enough food for 2 years. When you plant your fields in the 8th year, you will still be eating what you harvested during the 6th year, and you will have enough to eat until the crops you plant that year are harvested. So this passage po na binasa ko sa inyo reminds us that God's provision is more than sufficient.
So when we say sufficient, it means walang kakulangan. Sabi sa verse, the Lord will bless the land in the 6th year so that it will produce enough food for 2 years. So ang tanong, bakit good for 2 years ang pinrovide ni Lord? Ang sagot, because the 7th year is what they call Jubilee. Hindi po Jollibee, Jubilee. Ayan, the 7th year. At itong Jubilee year, ito po yung buong taon silang hindi magtatanim, kaya buong taon din wala silang harvest. So imagine nyo po yun, isang buong taon kang walang sahod. Isang buong taon ka na sarado yung business mo. Or isang buong taon kang walang allowance, means wala kang pera. So ano po yung mangyayari? Diba? Wala, magugutom po tayo. But you know what po? God showed them that His provision is sufficient hanggang sa panahon na makapag-harvest ulit sila. And they practiced this Jubilee year because they trusted God's provision. So bakit po ba natin pinag-uusapan ito? So pinag-uusapan po natin ito kasi relate tayo. Minsan po hirap tayong magbigay kay Lord kasi ang daming bayarin. Tapos darating yung petsa, de peligro. Sa mga estudyante, may mga need na gastusin sa school. Kaya minsan, kahit gusto nating magbigay, nag-aalangan tayo kasi maraming due date na kailangan po nating isettle. Kaysa ibigay ko to, ipambayad ko na lang sa utang ko. Diba? Kaysa ibigay ko to, ipambayad ko na lang sa school. Or kaya ipambayad ko na lang ito sa bills. But listen church, this verse reminds us na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang. His provision is sufficient. So ang assurance ni Lord sa atin, kapag sumusunod tayo sa Kanya, we will have enough. You know what po? Ang pamilya po namin ay masasabi kong hindi high class o mayaman. So we experience a lot of economic challenges. Poor ba? Pinaganda ko lang. So magandang salita, we are economic challengers. Oh, ganda. So nung bata po kami, grabing pagtitipid ang ginagawa namin, mapagkasya lang lahat. Si papa ko po nangingisda at kalaunan ay nagde-deliver sa mga sari-sari store nung elementary ako. At nung papatapos na ako ng high school at papasok na sa kolehiyo, kinailangan namin ng mas malaking pagkakakitaan. Kaya salamat kay Lord dahil nabigyan si papa ng opportunity na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya masaya kami noon kasi lumipat kami sa bayan ng Palawig. Nagre-rent kami ng apartment. Walang sariling lupa at bahay pero masaya kami kasi at least first time talaga naming naka-experience ng naka-tiles na bahay. Hindi na putik or semento ang tinatapakan namin. Kaya pakiramdam talaga namin, sobrang yaman na namin noon. At dahil doon, nakapagtapos ako ng college. Hindi ko akalain na makakagraduate ako noon ng Bachelor of Science in Human Resource Development Management. Dahil nasilayan ko talaga kung gaano kahirap ang buhay namin noon. Kaya akala ko hanggang high school lang yung kaya kong matapos. But I graduated a bachelor's degree sa gitna ng kahirapan namin. Pero hindi lang po yun, God provided me a job na gagamitin ni Lord to sustain me. Hindi lang ako, pero pati ang pamilya ko. So when I got my first job, doon po ako na born again. Doon ko tinanggap si Jesus as my Lord and Savior. Doon ko unti-unting naintindihan ng command ni Lord to give 10% of my income. So I learned to obey in the aspect of giving back to God. Kaya naman, every time na ini-increase ni Lord ang sahod ko, may purpose. At ang purpose, may madadagdag na bayarin. O kaya naman, gusto niyang magbigay ako to support His ministry. At praise God kasi kapag nagbabayad or nagbibigay ako, hindi nagiging mabigat. And later on, God impressed me na nagiging uncomfortable na si Mama sa init ng panahon. And I prayed na sana i-enable ako ni Lord na makabili ng aircon. So ang sabi ko kay Mama, bibilhan ko siya ng aircon at ako din, bibilhan ko rin yung kwarto ko ng aircon kasi gusto ko din comfortable ako sa apartment kapag nagpapahinga. At dahil nag-worry si Mama sa bayad ng kuryente, kaya hindi siya makapag-yes sa akin, sabi ko, ako na rin ang bahala sa lahat ng bayad sa kuryente.
At ayun, pumayag na siya. Kaya naman, praise God, nakabili ako ng aircon, not just one, but two. Ayan. Salamat kay Lord. At dahil inako ko na ang kuryente monthly, in-increase na naman ni Lord yung sahod ko. May dagdag pa. At dahil doon, nag-impress na naman siya na magbigay ako sa church niya. So I did. Kasi alam ko na may ini-impress si Lord. Kapag may ini-impress si Lord na ibigay ko, may gagawin din siya sa buhay ko. At praise God kasi 2 times na ako hindi nabibigatan sa pagbayad ng kuryente. God provided, and then He provide, and He always providing my needs. So I have no worries because God's provision is more than sufficient. Mula noon hanggang ngayon, basta sumunod lang. O nga naman, sino tayo para hindi magbigay kay Lord? Para hindi magbigay para sa ministry niya. Siya, nagbigay naman siya sa atin, maski sarili niyang buhay. At naging sapat naman siya sa atin mula noon hanggang ngayon. So, now I am challenging everyone to give the best offering to God. Pero kung hindi pa po natin nauunawaan ng pagbibigay, okay lang po na wag natin ibigay muna. At kung handa na po tayong maranasan ang siksik-liglig at umaapon na pagpapala kay Lord, tatayo na po tayo. At syempre kukunin po natin yung ibabalik natin sa Panginoon. Ayan, kung wala po kayong dalang cash, it's okay po. Meron po tayong GCash and BPI accounts. So ngayon, papanalangin po natin yan and let's pray. Lord, we acknowledge you as our greatest provider. Thank you, Lord, because your provision is always sufficient. Lagi kang nagpo-provide sa lahat po ng kailangan namin. Turuan mo po kaming magbalik sa iyo na may buong pusong pagtitiwala na kailanman hindi ka nagpapabaya. Lord, maranasan po ng bawat isa ang blessing ng giving back to you. Sa mga hindi po naiintindihan, ikaw po mismo ang magparanas at magpaintindi itong act of giving sa iyo, Panginoon. Ikaw po mismo ang mangusap sa kanila. And Lord, hindi po nila ma-miss yung blessing nito. Lord, we glorify you through this blessing, through this giving back to you. In this we pray in Jesus' name. Amen. So let's give with a grateful heart. So much to be thankful for. So much to be thankful for. I've got so much to be thankful for. So much to be thankful for. 1,000 blessings, 1,000,000 more. It's so easy to praise you, Lord. I've got so much to be thankful for. So much to be thankful. I've got so much to be thankful for. So much to be thankful for. I've got so much to be thankful for. So much to be thankful. So much to be thankful for. Praise God. Ayan, thank you, church, for responding kay Lord with faithfulness and generosity. And as we continue to respond sa ginagawa ni Lord sa buhay natin, ayan, we want to take this opportunity to grow deeper, be equipped, and become more involved in the things of God. So church, ayan, let me share with you a couple of important announcements and opportunities na pwede nating maging part of, and that is School of Discipleships. Ayan, one of the ways we can continue growing in our walk with God, ayan, is by learning more about His Word and being equipped as disciples. Ayan, yun po yung ating School of Discipleships all about. So, for those na ready na pong mag-grow deeper kay Lord, mag-grow more and equip yung walk nila kay Lord, ayan, enroll na po tayo ng ating fundamental class, ministry class, at leadership class. So, meron po tayong enrollment form sa black cloth. Ayan. And you can fill them out after the service po. And please take note, yung School of Discipleship orientation po ay sa September 6. Ayan, ito po ang ating mga schedules for fundamental class. Every 1:30 p.m. Starting 1:30 p.m. dito po sa ating worship hall. So, dito yon.
Yung ministry class naman po, 2 p.m. sa upper room, so sa taas. And leadership class, 11:30 a.m. sa taas rin po. So, ayan, if you're ready po to take your next step in your walk with God, ayan, don't miss this opportunity. Enroll na po kayo. Ayan, mag-enroll now. And syempre, as we talk about growing in our walk with God, we also know that every year of life is something worth celebrating and thanking God for. So before we end our announcements, we want to take a moment, ayan, to celebrate the people God has blessed with another year of life. So, sino po dito yung ating mga August celebrants? Meron po ba ditong birthday ay August? Yes, magpapakain si nanay. Meron dito? Ay, ayan. Sige, sabay-sabay nating batiin. Happy birthday to you. Nangangamoy pagkain. Ayan, syempre we thank God for your life and we pray na patuloy kayong i-bless, i-guide, i-strengthen at gamitin ng Panginoon for His glory. And church, ayan, can we give a big round of applause po para sa ating mga August celebrants? And just like that, that's all our announcement. Always remember, this is Woel Iba, your family, your church. Ayan, praise God po. Pakisabi naman po sa katabi nyo, be grateful. Sige po, tatay na po tayo and let's close the service in a word of prayer. Sige po, pasalamatan natin si Lord sa kabutihan niya, sa kadakilaan niya sa buhay natin. Hallelujah, hallelujah, God. We worship you, God. We glorify your name, Lord. Thank you sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Lord. Hindi ka nagbabago, Lord. Hindi ka nagkukulang. Salamat.